Maraming tao, lalong-lalo na mga idiot Aquino followers, na nagsasabi na ang pagpatay kay Ninoy ay simula ng pagbagsak ni President Ferdinand Marcos. At ito ang dahilan kung bakit pinaalis si Marcos sa bansa pakalipas ang 3 taon noong 1986 sa EDSA Ek-Ek Revolution. Ang totoong dahilan sa pag-alis ni Marcos sa Pilipinas ay hindi dahil kay Ninoy. Ginamit lamang ang pagpatay kay Ninoy ng mga idiot Aquino followers upang mapatalsik si Marcos. Ang tunay na dahilan ng pagtanggal kay Marcos ay galing sa pinagsama-samang kakayahan ng dalawang grupo na may tunay na kakayahan na magpatanggal kay Marcos. Dalawang grupo ang nagplano na patalsikin si Marcos, ang oligopoly at ang mga oligarchs. Oligopoly, maliit na grupo ng mga tao na may hawak na sistemang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Oligarchs, maliit na grupo ng mga tao na may hawak na sistemang pampolitika ng Pilipinas. Uulitin natin para malinaw. Oligarchs, politika, oligopoly, ekonomiya. Ang mga oligarchs at ang mga oligopoly ay nagtatagpo sa iisang grupo. Nagsasama sila sa kanilang mga pamilya. O magkakamag-anak ang karamihan ng mga oligarchs at ang mga oligopoly. May ilan sa kanila kapwa oligarch at kasama sa oligopoly. Ang mga oligarchs at ang mga oligopoly ang mga Filipino political at business leaders ng Pilipinas. Ilan sa kanila ang mga nakapag-aral sa Amerika sa mga universidad na tulad ng Harvard University at Yale University, Stanford University, Cornell University at University of California at iba pang tanyag ng mga universities sa Estados Unidos. Itong mga Filipino political and business leaders ng Pilipinas ang gumapang sa gobyerno ng Amerika, yung tinatawag na lobbying o pag-impluwensa ng mga Amerikano upang tuluyan na mapaalis si Marcos. Sa pamamagitan ng lobbying na ito, nagawa ang pagplano ng pagbagsak ni Marcos. Sa pamamagitan ng lobbying na ito, hinawakan ng oligarchs at oligopoly ang Pilipinas. Part 2. Ang tunay na konteksto ng pagtanggal kay Marcos ayon sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Tandaan ninyo na ang bansang Pilipinas ay hawak ng mga Amerikano mula pa noong 1898. Binili ng Amerika ang Pilipinas kasama na ang Cuba at Puerto Rico sa Espanya sa halagang $20 million. Mula 1898 hanggang ngayong 2016, ang pinakamalaking kasosyo sa pangangalakal ng Pilipinas ay ang Estados Unidos. Ibig sabihin, ngayon, 118 years na hawak ng Amerika ang Pilipinas. Bago maitatag ang martial law noong 1972, ilang mga pamilya ang nakatapat ni Marcos. Ang mga Lopez ng Iloilo, ang mga Osmeña ng Cebu, ang mga Rojas ng Capiz. Ilan sa mga pamilyang nakakapagpadala ng kanilang mga anak sa Amerika upang doon mag-aral ng lubusan. Sila ay mga hasinderong may hawak ng malawakan na taniman ng tubo. Ang tubo na ito ang ginagawang asukal. At ang asukal ay pinapadala o exported sa Estados Unidos. Sila ang ilan sa mga tinatawag natin na oligopoly. May hawak ng ekonomiya. Hawak ng oligopoly ang pagpapadala ng asukal sa Estados Unidos. Yung yaman na galing sa pagbenta ng asukal sa Amerika ay ginamit rin nila upang hawakan ang sistemang pampolitika ng Pilipinas. Ang ibang miyembro ng kanilang pamilya at mismong sila, yung oligarchs, dahil hawak nila ang kanilang mga probinsya at mayroon silang mga kamag-anak sa Congress at Senado. Noong 1972, matapos ideklara ang martial law at pinakulong ni Marcos ang mga nanggugulo, marami rin sa mga negosyanteng laban kay Marcos, pati na ang kanilang mga pamilya, ang nagpunta sa Amerika upang maiwasan ang kanilang pagkulong. Mula na 1972, matapos ideklara ang martial law, kapangyarihan ng mga oligarchs at kayamanan ng oligopoly ay hinawakan ng pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ang pangalan niya, Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Bilang Pangulo ng Pilipinas at sa pamamagitan ng martial law, hinawakan ni Marcos ang sistemang pampolitika at sistemang pang-ekonomiya ng bansa. Kaya siya tinawag na authoritarian. Yung authority or kakayahan bilang Pangulo ang ginamit niya upang hawakan at ayusin ang bansa. Kaya siya tinawag na diktador or dictator. Sa karamihan ng sinasabi niya o sasabihin niya na susunod at may natatapos sa Pilipinas. Part 3. Martial law at si Ferdinand Marcos. Mabangis ang ginawa ni Marcos sa pagtatag ng martial law. Pinigilan niya ang lakas ng mga komunista na kumakalat sa buong Pilipinas at sa buong silangang Asia or Southeast Asia. Tandaan niyo, ang South Vietnam ay unti-unti nang bumabagsak sa komunista noong 1972, taon na dineclare ang martial law. 3 years later, noong 1975, total pull-out o umalis ang lahat ng Amerikano sa Vietnam dahil nanalo ang mga Vietcong sa komunista sa Vietnam War. Si Marcos nag-declare ng martial law noong September 21, 1972. Wala pang isang buwan ang nakakalipas, yung presidente ng South Korea na si Park Chung-hee ay nag-declare rin ng martial law noong October 17, 1972. April 17, 1975, si Pol Pot at ang mga Khmer Rouge na communists
hinawakan ng Cambodia. December 1975, bumagsak sa kamay ng Communist Pathet Lao ang gobyerno ng Royal Laos. North Korea, Vietnam, Cambodia, Laos, hinawakan ng mga komunista. Kaya yung mga nagsasabi na masama ang martial law sa Pilipinas ay yung mga taong walang alam sa Southeast Asian affairs, international relations, global security defense, at history of democracy and communism in Asia and the world. Uulitin natin, mga ignorante at mangmang sa kasaysayan ng mundo ang nagsasabi na masama ang martial law para sa Pilipinas noong 1972. Ang pinakamatibay na katibayan ng kagandahan ng martial law upang mapuksa ang mga komunista ay nanggaling mismo sa karanasan ng mga tinatawag na boat people ng Southeast Asia. Total of 51,722 Vietnamese boat people ang nagpunta sa Pilipinas mula 1975 hanggang 1995. Uulitin ko, 51,722 na Vietnamese boat people ang dumating sa Pilipinas. Ang tinanggap ni Marcos mula 1975 to 1984, umabot ng 32,500 na Vietnamese. Mula 1985 hanggang 1989, kung saan yung huling 3 taon ay presidente si Aquino, nadagdagan pa ng 17,829 na Vietnamese people ang nagpunta sa Pilipinas dahil alam nilang walang gulo ng komunista dito. 51,722 na Vietnamese boat people ang natulungan ng pamamalakad ni Marcos. Sa mga idiot Aquino followers, ilang Filipino ang naging boat people? Wala! Dahil sa pagkalaban ni Marcos sa mga komunista, walang boat people na Filipino. Alam ko, hindi maiintindihan ng mga idiot Aquino followers to. Kaya nga kayo mga idiots kasi hindi nyo maintindihan yung regional and global perspective ng communism sa Southeast Asia. Side note, punta kayo dito sa Amerika, sa Westminster sa California, at dito sa Falls Church sa Virginia, kung saan maraming Vietnamese migrants ang nagpunta dito. Ipapakausap ko sila sa inyo para malaman ninyo, pasasalamat nila kay Marcos nung sugbuin niya ang mga komunista. Maliban sa pagsugpo sa mga komunista noong panahon ng martial law, ang pinakamagandang nagawa ni Marcos ay ang pagpapagawa ng napakaraming gusali, kalsada at institusyon na nag-ayos ng lipunan sa Pilipinas. Meron tayong hydroelectric plants Angat, Pantabangan, Agos, Leyte, Makiling, Banahaw, Tiwi, Masiway, Cebu, Kalayaan. Andyan ang Bataan Nuclear Power Plant, Magat A, Magat B, Agos 4, 5 at Pulangi. 20 electric plants ang pinagawa ni Marcos mula 1967 hanggang 1985. Mula 1965 hanggang 1986. 108 state colleges and universities ang ipinatayo ni Marcos. Kasama na rin sa mga pinatayo ni Marcos ang LRT-1, Heart Center of the Philippines, Kidney Center, Nayong Filipino, the Philippine International Convention Center, na natapos gawin noong 1976. Ginamit pa ng gobyernong Aquino nitong 2015 sa APEC Ministerial Meeting. Philippines Lung Center, Folk Arts Theater, at yung South Luzon Expressway and North Luzon Expressway na kauna-unahan sa Timog Silangang Asya. Huwag niyong kakalimutan yung San Juanico Bridge. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas mula 1898, ang gobyernong Amerikano lamang ang makakahigit sa dami ng infrastructure projects na pinagawa kung ikukumpara kay Marcos. Kahit isama nyo na yung idiot Aquino era from 1986 hanggang 2016 at yung mga kaalaman ng mga dose-dosenang American-educated Filipino political and business leaders, oligarchs at oligopoly na puro idiot Aquino followers, hindi nila mapapantayan o malalagpasan ang ginawa ni Marcos noong panahon ng martial law. Tandaan ninyo na binili ng Amerika ang Pilipinas noong 1898 mula noon hanggang 1972 at sa buong panahon ng martial law, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakasalalay sa pag-export ng asukal, tobacco at produktong niyog sa Amerika. Ang asukal at niyog ang pinakamalaking exports ng Pilipinas. Protektado ng Amerikano ang pag-export ng asukal at niyog at iba pang mga produktong agrikultura tulad ng saging at pinya na galing sa Mindanao at tobacco galing sa North Luzon sa ilalim ng kasunduan na Laurel-Langley Act. Laurel-Langley Act, special relationship ng Amerika at Pilipinas na mayroong preferential trade. Preferential trade na tatanging pangangalakal na namamagitan sa Amerika at Pilipinas kung saan ang produktong Amerikano ay uunahin ng mga Pilipino
at ang mga produktong Filipino ay unahin ng mga Amerikano kaysa sa produktong Hapon, Sino at Taiwanese. Ibig sabihin, kung ano man ang yaman ang meron ng Pilipinas, galing ito sa pera ng mga Amerikano na bumibili ng mga produktong galing sa Pilipinas. In short, ang Pilipinas ay economic province ng Amerika na tulad ng Puerto Rico or California. Economic province pero politically independent ang Pilipinas. Iba ang saligang batas ng Amerika at Pilipinas, pero iisa ang ekonomiya ng Amerika at Pilipinas. Madadagdagan pa ang kalaman ninyo tungkol dito sa mga susunod na videos natin. Itong Laura-Langley Act, ang dahilan kaya mababa ang palitan ng dollar sa peso. Itong Laura-Langley Act, ang dahilan kaya maraming stateside na gamit sa Pilipinas galing sa Amerika noong 1940s hanggang 1970s. Dahil sa Laura-Langley Act, mayroong Ford, Chevrolet, Dodge sa mga kotse dito sa Pilipinas. Dahil sa Laura-Langley Act, mayroong quota ang mga hasenderong Filipino ng asukal sa Amerika. Ibig sabihin, uupo lang ang mga hasenderong mga Filipino, yung mga oligopoly, at sa paghango ng asukal sa tubo, ibibenta halos lahat ng asukal na nagawa ng mga Filipino sa Amerika. Sa madaling salita, yung Laura-Langley Act ay isang dahilan kung bakit walang manufacturing companies na tulad ng Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Daewoo ang Pilipinas. Imbis na mag-imbento ang mga Pilipino, umasa tayo sa ekonomiya ng Amerika na bigyan tayo ng yaman at taon-taon dumarating ito mula 1903 hanggang 1974. Noong July 3, 1974, halos 2 taon pagkatapos ideklara ang martial law, natapos ang kasunduan ng Laura-Langley Act. Lahat ng preferential trade na galing sa Amerika, hindi na ibinalik ng mga Amerikano sa Pilipinas. Bakit? Sa Amerika, ang halos lahat ng mga gumagawa ng hakbang para sa ekonomiya ay naniniwala sa free market economy. Free market economy, libreng merkado ng ekonomiya. Hindi makikialam ang gobyerno sa pamamalakad ng ekonomiya at pababayaan na magkompetensya ang mga tao at kumpanya na kumita ng pera ayon sa kakayahan at nalalaman nila. Ibig sabihin, huwag iasa sa Amerika ang ekonomiya ng Pilipinas dahil kung libre ang Japan at South Korea na makipagbigay ng mas magandang produkto, hindi aasa ang mga Amerikano sa mga walang ginagawang mga Filipino. Si Marcos, hindi na umasa na maibalik ang Laura-Langley Act. Dito papasok yung loan agreements ni Marcos with the World Bank at International Monetary Fund. Umutang si Marcos upang ipatayo ang katakot-takot na mga infrastructure projects at itulak ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa part 6, pag-uusapan natin kung mabuti o masama ang utang ni Marcos. Bago natin ituloy yung series, bakit pinalis si Marcos? Bigyan natin ng pansin ng historiography. Lahat ng ibibigay sa mga susunod na videos, kailangan ng pag-intindi ng historiography. Historiography, the writing of history. Based on the critical examination of sources, the selection of particulars from the authentic materials, and the synthesis of particulars into a narrative that will stand the test of critical methods. Sa bawat hirit ng mga Idiot Aquino followers laban kay Marcos, dapat mayroong sources o references ang kanilang sinasabi. Ang sources o references ay yung mga dokumente o nakasulat na nagpapatunay ng mga sinasabi nila tungkol kay Marcos. Halimbawa, yung sinasabi na magnanakaw si Marcos, 2 grupo lang ang pinagmulan ng lahat na nakasulat na magnanakaw ang mga Marcos. Ang grupong ito ay yung Philippine Commission ng Gaguhan na Gobyerno. Philippine Commission ng gaano ba talaga kayo kabobo niya sa research ninyo sa gobyerno? Mali. Philippine Commission on Good Government, PCGG. Ang PCGG at ang Ombudsman ang mga sangay ng gobyerno ng Pilipinas na nagsasabi na magnanakaw at corrupt si Marcos. Yung mga document na binibigay nila, yan ang tinatawag na primary sources. Primary sources, ito yung original na pinagmula ng lahat ng sinasabi at sinusulat na magnanakaw ang mga Marcos. Ang problema ng PCGG sa primary sources nila, may political agenda. Ibig sabihin, alam natin na lahat ng sasabihin nila laban kay Marcos. Okay, pagpalagay na natin na sinaniban ng lahat ng santo ang mga nasa PCGG, at hindi sila laban sa mga Marcos ang PCGG. Sa batas ng Pilipinas at sa kahit na anong sangay ng gobyerno, innocent until proven guilty. Ibig sabihin, dapat patunayan ng PCGG na talagang magnanakaw ang mga Marcos bago nila sabihin na corrupt at magnanakaw ang mga Marcos. Ika nga sa Constitution, 1987, okay? Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. 1986, binuo ang PCGG pagkaalis ni Marcos. Sinabi ng PCGG na magnanakaw si Marcos at pinabayaan natin silang mag-imbestiga upang patunayan na magnanakaw nga ang mga Marcos. Ngayong 2016, 30 years na yung pag-iimbestiga ng PCGG na magnanakaw ang mga Marcos. Kung after 30 years, sa lahat ng kasangkapan, kakayahan at kayamanan ng gobyerno ng Pilipinas, at hindi mo mapatunayan na magnanakaw ako,
Hindi ko kasalanan yun. Kabubuhan ng PCGG na hindi nila kayang patunayan na magnanakaw ang mga Marcos. Hindi naman pwedeng mag-volunteer ang mga Marcos na magnanakaw nga sila dahil mayroong right against self-incrimination. Kung idiot Aquino follower ka, hindi mo maiintindihan ng right against self-incrimination. Kabubuhan mo yan. Uulitin natin, kung after 30 years, sa lahat ng kasangkapan, kakayahan at kayamanan ng gobyerno ng Pilipinas at hindi mo mapatunayan na magnanakaw ang mga Marcos, hindi ko kasalanan yun. Kabubuhan ng PCGG na hindi nila kayang patunayan na magnanakaw ang mga Marcos. Hindi lang passage of time na 30 years ang kabubuhan ng PCGG. Meron din statistical support ng kabubuhan ng PCGG. 900 cases ang isinampala laban sa mga Marcos. May natitira pang mga 10 or 12 court cases na dapat bigyan ng desisyon. Kung 30 years na yung kaso ng mga Marcos, out of 900, walang mapanalong court cases ang PCGG. Hindi na kasalanan ng mga Marcos na hindi kayang patunayan ng PCGG na magnanakaw ang mga Marcos. Yan, yung percentage na sinasabi, 1 out of 100, 1%. 10 out of 100, 10%. 90 out of 100, 90%. Nothing out of 900 court cases. Gaguhan na yan. Kabubuhan na yan. Numbers ulit. 30 years, wala. 900 court cases, wala. So, anong inihintay niyong mga idiot Aquino followers sa PCGG? Bababa si Cristo galing sa langit, tapos bibigyan kayo ng papeles ang PCGG na magpapatunay na magnanakaw ang mga Marcos? Pabalik tayo sa punto ng historiography. Yung mga dokumento na nagsasabi na magnanakaw ang mga Marcos, base sa paghahalungkat natin ng primary sources sa PCGG, kabubuhan, kaek-ekan, pagiging inutil at kasinungalingan, ang sinasabi nila na magnanakaw si Marcos. Kung gusto mong ipilit ang kabubuhan mo bilang idiot Aquino follower, lagpas ng 900, at magbabaka sakali ka na yung natitirang 10 or 12 na kasong magpapatunay na magnanakaw ang mga Marcos, insanity mo yan. Walang due process after 30 years at 900 lost court cases ang PCGG. Puro guilty na nagnanakaw ang mga Marcos. Yung PCGG at ang mga idiot Aquino followers, pinatunayan nyo lang na mangmang kayo sa batas at ang pagiging inutil ninyo sa batas ang dapat masunod. Ang isa pang tanong sa PCGG, yung pinapakita nila na alahas raw ni Imelda na ginto, perlas, diamante at iba pa, kung talagang pagmamayari ng mga Marcos yung alahas na yan, kanila yan. Saan ka ba naman nakakita ng kaso na hindi pa napapatunayan ng PCGG na ninakaw ng mga Marcos, pero ipipilit pa rin ng mga bobo sa PCGG, sa gobyernong idiot Aquino at yung mga idiot Aquino followers na nagnanakaw nga ang mga Marcos. Walang due process ayon sa saligang batas. Tapos, kukunin ng PCGG yung alahas ni Imelda. Eh di hindi si Imelda ang magnanakaw, kundi ang PCGG. Kailan pa naging judge, jury at executioner ang PCGG? Kapag sinabi ba ng PCGG na magnanakaw ang mga Marcos, automatic magnanakaw na ang mga Marcos? Kung inutil ka na bobong idiot Aquino follower tulad ng mga nasa PCGG, yung sagot mo sa tanong na ito ay oo. Kaya ka nga idiot kasi hindi mo alam ang due process. Ito ang historiography ng primary sources na magnanakaw raw ang mga Marcos.